Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po. May katanungan tayo dyan. Ano ang masasabi ninyo sa inanunsyo ng Iglesia ni Cristong kay Manalo na magsasagawa sila ng malawakang rally kontra sa impeachment complaint ni VP Sara. Inanunsyo mismo ng INC ang pagsasagawa ng Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. O yun, ang announcement, official announcement ng Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo kaugnay sa isasagawang malawakan na rally para tutulan yung reklamo para patalsikin si Vice President Sara Duterte. At may pahayag, reaksyon dito ang sa Kongreso. Araw naman po yung mga napanood ko, parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaint. Kung maalala ninyo yung rally noon sa INC kaugnay sa gusot mismo sa kanilang pamilyang Manalo noon. Kung naalala ninyo, di ba nasakop yung EDSA at nagrereklamo yung mga pari pagkatapos grabing dumi umano ang iniwan. At baka doon na naman mangyari ang isagawa na rally. Pero tutukan natin ito. Ano masasabi ninyo? No? Sa deklarasyon na ito, grabe na talaga, lumalalim na ang awayan sa politika habang dami ang naghihirap ngayon. Sinasalanta pa ng iba't ibang bagyo, pagkatapos ito pa ang malaking bagyo sa politika habang malapit na ang midterm election, mga kapatid. No? So, may iba't ibang reklamo na para impeachment complaint kay VP Sara. At nauna nang nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos na totol siya sa isasagawang impeachment complaint. O anong masasabi niyo? Pwede kayo mag-comment yan, mga kapatid, no? May sabi si Papa Inok dito, paano nila mabuo
ang malawakang rally. Kung magsagawa nga ng debate ang Iglesia ni Cristo, malawakan ang hakot nila. Doon sa Bohol, nalaman namin, hindi lang Iglesia ni Cristo ang hinahakot, pati na yung mga nahikayat nila mga Katoliko, libreng kain at sakay para makapanood sa debate. Yun ang nangyari. So, malawakan. Yung debate namin na nangyari sa Tagbilaran, ako at si Parba, malawakang hakot din. So, may kapabilidad sila, no? At dito sa Osamis, din, no? Napakalawak ang hakot din. Ang dami na mga miyembro. So, may posibilidad talaga na isasagawa yung tinatawag nilang malawakang rally. So, ano masasabi niyo? Comment kayo dyan mga kapatid. Panalangin natin itong pangyayari ngayon sa ating bansa. Grabe. Grabe na ang away sa politika. Di ako maka-BBM at makasara. Pero dahil sila nakaupo ngayon, dapat ipanalangin natin. Grabe na talaga. Para ng bagyong sumasalanta ngayon, no? Sa politika natin. Habang malapit na ang midterm election, ano kaya? Malawakan na din ba ang pagbili sa boto? Okay. So, may katanungan tayo dyan. Comment kayo, mga kapatid. No? So, sabi ni Algine Romero, ang nangyari ngayon, hindi tungkol sa relihiyon lang. Ito ay tungkol sa Pilipino. Salamat sa inyo ay INC. Magandang gabi. Kung ang Katoliko nga magpahayag, grabe, no? Grabe ang banat kahit sa ibang mga Katoliko, bakit nang himasok kayo? Pag si Kibuloy at yung kay Manalo, okay lang, no? Okay lang. Okay. So, anong masasabi ninyo? Comment kayo dyan. So, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Okay. Sandali muna. Ito ang malaking issue ngayon. No? Dapat natanggapin na aklat ng simbahan. Sister Maria Dente? Yes, thank you po, Brother John Ray. At ano na lang, isa na lang po ang tanong ko. Sige po. Yung pastor po ba, may karapatan din po sila mag-interpret ng Biblia? Yung mga pastor? Yung Sister? mga pastor? Um, Yung mga pastor, may karapatan din po sila na mag-interpret ng Biblia. well, no, dahil sa panahon natin ngayon, dahil nga naging common na ang Bible, no? Siguro in some other way, no? Pwede nilang gawin 'yon. Hindi sa atin doon sa mga ano nila, sa mga ano nila, pero yun nga, no, kung biblical kasi ang ating basihan, hindi talaga pwede. Basahin natin ang wika ni Apostol na Pedro, kasi dito kasi wala ni isa no? Ang simbahan lang talaga. Okay, basahin natin sa King James Version. 1 Peter 2:21 or 2 Peter 1:21 ba yan? 20. Okay, so 2 Peter yata. 2 Peter ano yan? 1 Peter 2:21 or 2 Peter 1:20 to 21? 1:20 to 21. Ano yung hinanap mo, bro? Ito na. So, ito kasi ang mababasa natin, sister, no? Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So, walang sino man ang makapag-interpreta sa anumang mga hula ang nandyan sa Bible. No?
o mga hula. Pero kung siguro, in some sense, yung i-explain nila kung ano yung nasa Bible na hindi taliwas sa katotohanan, okay lang. Pero kung sila mismo, hindi po pwede yun. Halimbawa, nag-interpret sila na may rapture. O yun. Yun ang twisted na interpretation. Ang pinagbabasihan nila doon sa rapture, ang hula ni Daniel sa Daniel 9:27 na may sinabi doon na 7 years of then ikinapit nila yun sa 7 years of tribulation. So tinwist nila ang hula ni Daniel. So ang nangyari, nagkaroon sila ngayon ng teorya dahil sa maling interpretasyon, nagkaroon sila ng teorya na rapture in which hindi naman yan aral ng mga apostol, even ng early church. So, yan ang hindi po pwede, yung i-interpret ang propesya sa Biblia. Yun ang hindi talaga po pwede. Kahit yung pangangaral nila, actually, hindi talaga po pwede yan. Kasi simbahan lang talaga ang binigyan ng karunungan. No? Kung babasahin mo sa Ephesians 3:10, ang walang hanggang karunungan, nasa simbahan lang, wala sa iba. No? Ephesians 3:10, ito ang wika ni Apostol na San Pablo. Kapatid, no? Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ang walang hanggang karunungan ng Diyos mahahayag sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iglesia. So yung kaparaanan kung paano i-interpret ang Biblia, iglesia lang po talaga yan. Ang simbahan lang talaga ang pinagkalooban yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Lucas 10:16, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa Diyos. Ganon din sa Revelation, makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Saan daw makinig? Sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So doon talaga tayo dapat makinig, hindi sa kung sino-sino lang. So yung sinabi ko kanina na in some sense, pwede nilang gawin yun, yung pag-interpreta, kasi naging common na ngayon ang banal na kasulatan, no? Ang Biblia, kaya nga ang simbahan naglabas na ng mandatory about sa aral natin sa tawag ito, yung aral natin na, anong aral yun? Yung pagbigay respeto sa kanila ding katuruan. Ang aral di ba na Angel? Ecumenism. So, tinanggap na rin sila ng simbahan as long as ang kanilang ituturo ay tama, kasama natin sila. Pero, kapag ang itinuro nila ay mali, kinakailangan natin silang i-correct kasi wala silang karapatan mag-interpreta sa pagmamayari ng simbahan, kundi ang simbahan lang. Wala silang karapatan doon. No? Pero, yun na nga, dahil ang simbahan kasi is all-embracing. No? Kung ninanain silang magpahayag sa salita ng Diyos, nakakatulong sila sa simbahan. No? Nakakatulong sila basta't hindi salungat ang sinasabi nila sa simbahan. Dahil kung salungat na yon, hindi po pwede yon. No? At ang last na talata, ang mga taong mag-twist sa salita ng Diyos, kapatid o sister, ay delikado. No? Yan ay kamangmangan at pwedeng ikalaglag nila. No? Dito sa sulat ni Apostol na Pedro, sa ikalawang sulat niya, 3:16-17, delikado ang mga taong misinterpret sa banal na kasulatan. Basahin lang natin. Sa lahat ng sulat niya, ibig sabihin ng sulat niya na ito, sulat ni San Pablo, tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. No? Ito, babala ito ng mga apostol na ang kanilang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. Ibig sabihin, yung buong Biblia na. Kaya nga, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So, pinapahamak ng mga taong ito ang kanilang sarili. No? At, again, sister, no, pwede lang mag-interpreta talaga sa Bible at simbahan lang. No? Pero dahil sa habag ng Diyos, habag ng simbahan, na itong mga pastor na ito ay talagang mahal din naman nila ang salita ng Diyos, kahit papaano. No? Kaya nga sila nag-aral din, pero maliban doon sa mga ginagawang negosyo na lang, no? Pero
by all honesty, may mga pastor din naman, no, na sa kanilang puso talaga, akala nila yung ginagawa nila ay tama. No? So, yung tinatawag natin na honest mistake ba? Kahit na mali, pero dahil truthful sila sa ginagawa nila, tinatanggap ng simbahan yon. Yun na nga lang, basta't hindi na bukod sa katuruan ng simbahan, okay lang. Pero pag mali na, hindi na okay yon. Sister Maria Diente? Okay po, Bro John Ray. So, biblical po pala talaga. Yes, wala naman tayong aral, sister, na hindi biblical. Ang simbahan gumawa lang ng mga new terms, pero karamihan sa ating aral biblical. Kasi meron din naman tayong mga church teachings na yung sa church na mismo, no? Pero ang faith natin is biblical yan. Hindi lang ipaliwanag. Yes po, thank you, Brother John Ray, Brother Romel. Salamat God po bless sa you, lahat. At Alright, Brother ayan. Thank you. Ayan, maraming God bless. salamat, Sister Mariana Esidente sa pagtatanong, Brother John Ray sa pagsagot. At gusto ko lang pong ipaalam, no, sa lahat na dito po sa Facebook page ng Katotohanan Ito Pag-usapan ay meron pong nanggugulo. Actually, nakapasok na ito nakaraan sa siguro mga a year ago. Si Unmasking Lies, Brother John Ray. Alam mo, kanina ka pa sumasagot at kanina pa siya dito nanggugulo. Pero sinusupalpal si Kuya Berto Ritarino. Salamat bro sa pagsupalpal dito kay Unmasking Lies. And I also give you the Zoom. Ayan, yung Zoom meeting Unmasking Lies. Kung totoo talaga na nasa katotohanan ka at may ipinaglalaban ka, pumasok ka, huwag kang matakot. Kasi kami naman ay, sabi nga ni Brother Angel kanina, bisita kayo, welcome kayo dito. Nagtatanong ka kanina na kung ano yung topic, sabi nga, doctrinal exposition, so magtanong ka. So pwede kang pumasok, welcome na welcome ka. Again, nailagay ko na dyan yung Zoom link. Kung talagang seryoso ka, pumasok ka. Huwag ka nang matakot kasi nandito si Brother John Ray, nandito si Brother Angel, yung abang lingkod, tutulungan ka namin para maunawaan ang bagay na para sa iyo ay magulo. Kasi may mga foul words dito sa binabato Brother John Ray. So, sana talaga pumasok siya. Yun. Salamat, Brother Romel. Okay. So, walang nagtanong dito ngayon wala nang nagtanong sa Zoom. Okay, pero baka meron dyan. Ayun kay Brother Win, may sinasabi si Brother Angel ganyan nga pinapasagot. Ano yung pinapasagot mo, Brother Angel, ganina, Brother Angel? Ayun nga pala. Yes, bro. Kanina pa to si, may bisita tayo. Si brother, hindi ko alam kung brother to. Si Brother Johnny ba o ano. So, ang sabi niya... nasa loob ng Zoom? Hindi, sa ano siya, bro? May nag-raise pala ng ano? Meron na? Sige, pagkatapos itong kay Brother Angel, Brother Romel. Ano yung Brother Angel? Okay, actually hindi siya yata makapasok sa Zoom eh. Ewan ko, ang gusto lang ipaliwanag. Wala daw sa Biblia yung Trinity natin, bro. Okay. No, sige, kasi tanong din to, napaliwanag na to ni Brother Romel nung nakaraan. Sige, i-simplified na lang natin to, no? Una kapatid, no, ang pag alam natin sa banal na kasulatan, huwag niyong hanapin ang letra. Huwag niyong hanapin yung letra. No, kasi biblical man o hindi, no? Basta't hindi sumasalangsang sa katotohanan, tinatanggap natin 'yan. Halimbawa, no? Ang bansang Pilipinas, mga kapatid, late na pinangalanan 'yan. Nandyan ang isla, wala pa ang pangalan ng Pilipinas. Siguro naman hindi ka tututo sa katotohanan 'yan, no? Napangalanan lamang yung Pilipinas nung natagpuan ng mga Espanyol 'yan. No, ipinangalan ang bansang Pilipinas sa hari ng Espanya dati, si Philip, King Philip. Kaya nga naging Philippines tayo, doon ipinangalan 'yan. Ngayon, question, tinanggap mo ba ang pangalang Pilipinas dahil lamang sa yun ang naging pangalan nito? Or tanggap mo siya kahit na kailan lang ito na pinangalanan? Of course, parehas mong tanggap niya kahit kailan lang pinangalanan yan, yun na talaga ang naging pangalan niya. So, may mga ganong bagay. No? Sa theology, may katuruan sa theology that the term exists because of the reality. Not the reality exists because of the term. Yung termino, pwedeng huli na yan ibinigay. Pero yung tinerminuhan o yung pinangalanan, andyan na. Katulad ng bata. Kailan nang ba pinangalanan ng bata? Nung nang ipinanganak.
So yung bang bata, hindi ba totoo dahil huli na sa pinangalanan, binigyan ng pangalan ng magulang? Hindi. Nandiyan na siya sa sinapupunan, hindi ba pinangalanan? Nung lumabas na, bininyagan na, doon pa lang siya nagkapangalan. So yan po ang mga katotohanan na dapat nating tanggapin. Biblical man o hindi. Kasi termino lang yan. Okay, papanawa muna natin na ang terminong, ang aral ng Trinity, ang alamin nyo, ang concept. Sa mga nag-aaral ng banal na kasulatan, ito po ang talagang itinuro sa amin ng naging teacher ko, concept of the doctrine. Alamin nyo, wag ang term. Ano ba ang konsepto ng salitang Trinity? Bakit may Trinity? Wag yung saan sa Bible mababasa ang Trinity. Wag ganun, kamangmangan yan. Walang aral sa Bible na ang paniniwalaan ang mababasa lang. Tandaan nyo yan. Walang aral sa Bible na ang paniniwalaan ang mababasa lang. Okay? So, ano ang concept ng Trinity? Tapos tingnan nyo kung mayroon bang ganyang konsepto sa Bible. So, what is the concept of Trinity? Ang konsepto ng Trinity, mayroong iisang Diyos na mayroong tatlong magkakaibang persona. Iisang Diyos na mayroong ibang tatlong persona. No? Tawag na dyan, Godhead. Iisa lang ang kanilang pagka-Diyos kasi iisa lang naman talaga ang Diyos. No? Pero ang iisang Diyos na iyan ay mayroong tatlong magkakaibang persona. Yun ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, biblical ba yan? Yes. O, direktang talata, no? Modern translation ang gamitin ko. Modern translation na para agad nating maunawaan. Matthew 28:19, no? Matthew 28:19, gagamitin ko ang translation na ano na translation, yung The Voice Bible. No? So, wag yung sabihin na translation man yan, ano ba, mas magaling pa kayo sa mga theologians, sa mga, mga nag-aaral. Wag nyung ano yung mga gumawa ng Biblia, no? Kasi, malalim ang aaralan ng mga taong ito. So, tingnan natin ano ang concept, para makuha nyo agad ang concept ng Trinity. Walang patumpik-tumpik. So ito, ayusin ko muna to kasi wala sa ayos yung ano ko. Ayan. So The Voice Bible, Matthew 28:19. Yan kita nyo dyan. So ito, The Voice Bible, Matthew 28:19. Anong sinabi dito? Go out and make disciples in all the nations. Ceremonially, wash them through baptism in the name, so under one name, of the Triune God. Triune God. Trinity, Triune God. Iisang Diyos na nagkakaisa. Ano yon? Ang Father, Son, and the Holy Spirit. So yan po ang pinaka-simpleng sagot saan sa Bible ang Trinity. Ang concept ang alamin nyo. Kung meron bang iisang Diyos sa Biblia na mayroong iba't ibang persona. Kasi pag sinabi mong Father, person yan. Anak, person yan. Ang Holy Spirit, person ba? Yes, person yan. Dahil ano ba ang katuruan ng mga dalubhasa sa salitang person? What is person? Person is a being who possesses will and intellect. Ang Ama may will and intellect, ang Anak may will and intellect, ang Holy Spirit mayroon bang will and intellect? Meron yan sa Bible. Okay, so yan naman po, no? Yan lang kadali ang ating pagpapaliwanag muna dyan para makapasok ang ibang tanong. Okay na siguro, Brother Angel? Ayan. So, maraming salamat, Brother John Rey, sa pagpapaliwanag. At maraming salamat din, Brother Angel, sa pag-address sa katanungan. At sa pagkakataong ito po, meron po tayo ditong magtatanong sa ating Zoom. Unahin po natin si Brother Ryan. Daki ba ito? Brother Ryan, good evening po. Hello po, magandang gabi. Yes, good evening po, kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Meron lang po akong isang katanungan na... Sige po. Ang tanong ko lang po kung yung tungkol sa pagpapadugo sa bahay. Okay. Yun po ba ay ipinagbabawal ng simbahan? Oo. Yun po. Kung yung pinagawa, paano po yun mabibreak? Okay.
So, ayan, ibigay natin kay Brother Angel yung pagsagot. Brother Angel? Amen. Okay. So, yan, no? Sa lahat ng mga ano natin yan, mga natutunan natin sa mga exorcist priest at sa mga deliverance minister. Okay. Sabi ng isang kilala na ano, no? Na isang exorcist, kapag daw ay pinadugo mo ang iyong bahay, ay kinoconsecrate mo, no? Kinoconsecrate mo ang iyong bahay o ano man, kahit anumang mga ano yan na pag-aari mo kay Satanas. No? So, of course, sa mga tao, hindi nila alam. It's just like a tradition na lang eh, no? Kaya nalaman sa iba, pampaswerte or something, o pampaalis ng mga kung ano-anong bad spirit o malas, at hindi nila alam yung pagpapadugo mismo, yung ginagawa nila, ay kinoconsecrate mo ngayon yung bahay o pag-aari mo o sasakyan man yan sa mga fallen angels. So ngayon, ang mangyayari dyan, ayan, nandyan na, tama-tama, nandyan na si Bro Wendell. So, Bro Wendell, ipako-host daw si Bro Wendell, bro, at siya na rin ang magpaliwanag ng mas. Tapos na po. Bro Wendell. Bro Wendell, ano na lang din po, dagdagan yung sagot. Okay. Sandali. Okay. Kaugnay sa padugo, malinaw ang turo ng Ministry of Liberation na yung padugo ay isang blood compact sa mga fallen angels. Bakit? Dahil ang pinakamalaki na celebration natin at pagsamba ay ang misa, yung body and blood of Jesus Christ, no? Na celebration natin. So, pag tayo ay nasa estado ng grasya ng Diyos, meron tayong communion with Jesus. Pagtanggap natin sa body and blood of Jesus. Ngayon, dahil sa Isaiah 14:14, Satan determined himself to be like God, gusto din niyang sasambahin siya. Kaya yung mga selebrasyon ng mga pagano, unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 20, lahat ng mga seremonya ng pagano ay pagsamba sa demonyo ayon kay San Pablo at hindi sa Diyos. Kaya kung tingnan natin sa gawa ng mga apostol, malinaw yan, yung pagpandugo, mariin talagang ipinagbabawal. So, dapat ang ikumpisal yan sa nagsagawa, at ang pare, kahit hindi siya exorcist, basta paris priest, pwede siyang mag-break sa consecration sa bahay. I-break muna niya ang consecration sa bahay. Ang problema lang kung may background ba siya sa liberation ministry, dahil hindi lahat ng mga pare ang may background kaugnay diyan. No? Pero kung meron kayong exorcist sa diocese ninyo, ang exorcist na lang ang lapitan dahil alam niya ang pag-break sa consecration. Hindi lang yan. Dapat din nating malaman kung wala bang mga barya na inilibing sa... Meron nailibing na mga barya. So malaking problema yan dahil nauna nang sinabi na ang paglibing ng mga barya sa haligi, sabi ni Bishop Marvin Masida, dapat talaga hukayin at tanggalin yung mga barya, pagkatapos bukbukin daw umano para magiba ang kasunduan. Pero nang nagkita kami doon sa UST, tinanong ko paano ngayon, Bishop, kung mahirap na talaga hukayin yung mga barya. Sabi niya, ako mahirap, dapat i-break na lang sa pare o kaya exorcist. I-break ang consecration at di kalimutan na mangungumpisal yung gumagawa ng mga superstitious beliefs, dahil kahit na basta superstitious beliefs, kadalasan na deception ng demonyo, sasabihin,
na wala namang mawala basta maniniwala ka. Pero sa Catechism of the Catholic Church 2138, malinaw yan. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So, ang laki talagang nawala. Nawala sa atin ang Diyos dahil total departure of the worship that we give to the true God. Ngayon, anong dapat gawin? Kung meron kayong exorcist na kakilala sa malapit ba na diocese o sa inyong diocese, mas mabuti na ang exorcist ninyo ang lapitan ninyo. At kung ang pare ninyo, parish priest, may background kaugnay sa Ministry of Liberation, pwede din na i-request siya ang mag-break. Ang unang gawin, maliban sa mangungumpisal at i-renounce, i-break ng pare ang consecration sa bahay. Pagkatapos i-deliverance ng pare, yun ang sabi ni Monsignor ni Bishop Marvin Masida ng Antique, na sabi niya, 2 istula ang gamitin sa pare. Violate sa pag-break ng consecration at pag-deliverance sa buong area. Pagkatapos niya ma-deliverance at ma-break ang consecration, palitan niya ang kanyang istula ng kulay puti para i-blessing ang bahay. Yun po, kapatid. Okay po, salamat. May follow-up question po ako, last na lang. Sige po. Ano po yung magiging sanhi kapag hindi kagad-kagad na break yung sealing consecration ng pagpapadugo? Ano pong maaaring mangyari sa nakatira o sa pamilyang nakatira po? Bunga po yung yung bunga pala yung bunga. Sige po. Balik natin kay Brother Wendell. Brother Wen? Salamat. Una, mas mabuti na magkumpisal talaga dahil ang ating kalaban, unang Pedro 5:8, nasa paligid, nakikinig. No? Lalo na pag makita nila na parang bitiwan na yata ang consecration, mas lalong i-attack. So mas mabuti na mangungumpisal para protected sa grasya ng Diyos. Rosary together with the family, no? Dahil pwedeng ma-attack, halimbawa, bigyan kita ng sample. Meron akong pinaprocess at isinuko nila yung mga matagal ng anting-anting. Isinuko at matagal nang di nangungumpisal. So, pinakumpisal ko sila. Yung asawa niya na nagtrabaho sa barko, meron ding dala na anting-anting. Nung nakakumpisal na, yung pinakumpisal ko sa pare, alam mo, inaatake yung asawa niya na nasa barko. Bakit? Tumawag sa kanila na uuwi ako. Di ko tapusin ang kontrata ko sa barko. Pag hindi ninyo ako papayagan, magpapakamatay daw umano siya. So, umuwi talaga. Kaya, noong nakalipas na linggo, nakipag-usap ako sa kanya. So, diyan, makita na natin ang harap-harapan na pakipag-away ng demonyo dahil nakita niya na parang bibitiwan na siya. Alam na ng tao na bibitiwan na siya. Huwag lang kayo lalapit muli sa mga occult dahil pag lalapit sa occult, meron talagang mas retaliation pa. Halimbawa, ito, nirequest ako na magpunta sa ospital noong nakalipas na araw at yung pasyente na walang findings, isinuko na ang kaniyang mga habak. So, kaya nag-prayer deliverance kami at sabi ko na dapat mangungumpisal. Ginahid ko talaga siya na magkumpisal. No, magkumpisal siya. At sumangayon naman siya na magkumpisal. Naging balik Islam, babae ito, naging balik Islam pero naging complicated ang buhay. So, yun, sangayon siya na mangungumpisal. Now, ang bad news, kanina, inilabas nila sa ospital dahil dinala sa albularyo. Ang resulta, doon sa albularyo namatay. No?
So, yun makita natin na may retaliation talaga. Lalo na, isinuko mo na yung anting-anting mo. Lumapit ka na sa simbahan, pagkatapos bumalik ka naman sa occult. Yun, masakit talaga na katotohanan na nangyari kanina. Natanggap ko na ang message, hanggang ngayon may nag-text pa sa akin na yung dinala sa albularyo, namatay umano, na hindi siya nakakumpisal. So kaya kasali ko talaga yon sa prayer. Kung di pa na-break, rosary kayo together with the family at mangungumpisal kayo para protected sa grasya ng Diyos, kapatid. No? Kung meron mang mga atake na maramdaman ninyo, accept it, use it as an instrument of holiness. So ayan po mga ka-Queers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral, at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin, and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.